Paano nga ba ma-activate ang TikTok Shop Pay Later? Tara, alamin natin. So, nung nakarang video ko ay nabanggit ko na sa inyo na meron na akong TikTok Pay Later. Hindi ko pa siya tinuro sa inyo kung paano i-activate. Sinabi ko lang kung ano yung TikTok Pay Later. Pero ngayon ay tuturo ko na sa inyo kung paano siya ma-activate. Nasabi nila dito na no down payment daw at fast approval. Ma-activate mo nga daw siya gamit lang ang 2 steps. Una nga ay pag-verify ng phone number at pangalawa naman ay yung additional information. Kaya i-activate na natin siya. Una ay need natin ilagay ang ating phone number. Dapat yan yung gamit ninyo kasi may magsisend sila ng code. Ayan siya. I-confirm natin siya. Tapos ayan, nag-wait lang ako nung dumating yung code. Tapos nung dumating na siya, ay in-enter ko na siya. Tapos ayan, need daw nila ng consent para mag-continue. Kaya pipindutin na natin yung next. Tapos yung next dito is paggawa ng PIN. Naka black and white lang talaga siya. Hindi nyo siya makikita kasi hindi pwedeng mas-screen record yung mga PIN. Tapos ayan, nung nakagawa na ako, ay need ko pa nga daw ng mag-add ng information. So ayan, scroll down ko lang at clinic ko na yung continue. Pagka-click ko nyan is ganito yung lumabas, need na ng ID verification. So dito makikita nyo na 6 na ID lang ang tinatanggap nila. Ito ang PhilSci, PRC, driver's license, passport, UMID, tsaka TIN ID. So buti na lang may TIN ID ako kaya yun yung ginamit ko para dito. So ayan, clinic ko lang yung continue at need na natin mag-take ng photo gamit yung ID natin. So dito makikita nyo na pag-take ng photo dapat daw maliwanag, maayos yung pagkuha ng picture, walang nakikitang kamay at hindi blurred. So dito sa bandang ilalim is makikita nyo na auto-capturing siya. Kaya hindi nyo napaproblemahin yung pagpindot para sa pagkuha ng picture. Tapos dito may instruction pa sila na kailangan daw natin i-position yung ID natin sa frame. Tapos i-steady lang tayo at kusa na siyang auto-capture. Sa tingin nyo is pangit yung pagkuha nyo is pwede kayo ulit mag-retake hanggang sa ma-satisfy na kayo sa pagkuha ng photo nyo. Kasi nga diba dapat syempre maganda to kasi i-review nila itong ID natin. Tapos kapag okay na ay pwede na tayo mag-proceed sa next step. Next step naman ay paglalagay ng mga additional information sa atin. Tandaan nyo na dapat kung ano yung nakalagay sa ID nyo, yun din yung gagamitin yung paglagay sa mga information na hinihingi nila. So ayan, dapat same sila syempre. So nilagay ko lang yung first name ko, middle name, tsaka yung last name. Tapos yung next naman is date of birth, yung gender, tsaka yung marriage status. Tapos, yung next naman ay facial verification. So, sa pag-take nyo ng photo, dapat nasa frame kayo. Tapos, wala dapat sunglasses or reading glasses. Tapos, wala ring hat. At dapat, wala kayo sa madilim. Dapat sa maliwanag kayo. Tapos, ayan, pinindot ko lang yung start verification. So, dito, itong bilog, yun yung pinaka-frame. At may sasabihin sila sa'yo na need mong gawin dyan. Ayan, kagaya nito, yung tilt head to the left. Medyo nahirapan ako dito kasi hindi nila ma-detect yung face ko. Kaya nilapit ko talaga maigi yung face ko para ma-detect nila. Tapos sinabi rin nila dyan na mag-blink ako kaya sinunod ko sila. Tapos ayan, naging processing na siya. Nag-wait lang ako ng ilang seconds at nag-proceed na rin ako sa next na step. Ayan, which is additional information required. So, dito tinanong nila kung ano yung email mo, tapos kung ano yung educational level mo, tapos kung meron ka bang credit card or wala. Kung wala naman is lagay nyo lang 0. Tapos next naman is yung information nyo sa trabaho nyo. Kung may trabaho kayo is ilagay nyo rito, pero kung wala naman ay okay lang din naman. Pero sa ating mga nanay, pwede nyong hanapin dyan is yung housewife or homemaker. Kasi yun yung pinili ko dyan. Tapos next naman is yung address ninyo. Select nyo lang dyan kung ano yung region nyo, province, tsaka yung city. Tapos sa address is enter nyo kung anong lot or block kayo. Tapos next naman is yung emergency contact. Yung sa inyo kung sino yung ilalagay nyo dito kasi panigurado kapag hindi kayo makontak, ito yung kukontakin nila. Pero maganda din ilagay nyo yung mga parents nyo o yung asawa nyo. Tapos ilagay nyo dito yung contact number tsaka yung full name niya. Tapos next naman is pipili kayo kung kailan nyo gusto magbayad ng due date. Every first of the month ba or 15th or 25th. Tingin nyo na kung ano yung swak sa inyo para hindi rin kayo mahirapan. Tapos nga yung sabi, reviewing credit daw. Magsisend daw sila ng notification kapag okay na. Diba sabi kanina, after 2 minutes or 3 minutes, ma-approve na daw agad kasi nga fast approval. So, inantay ko siya. Scroll muna ako. Dahil nga baka mag-text na. Pero ito nga, pagtingin ko is may nag-pop up na agad sa akin na text messages na available na daw ang
Pay Later sa akin. So, dali-dali ko siyang tinignan. Ganito yung lumabas na you're ready to shop with TikTok Pay Later. Grant nila ako na 1,000 credit limit. So, malaki na rin yun. Marami ka nang mabibili dyan. Kapag good payer ka naman, talagang tataas naman talaga ang credit limit mo. So, sa next video ay bibili ako at ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong Pay Later. Kaya sana may natutunan kayo sa panonood. Kaya thank you for watching.